In every vocation, there is a story of answering God's call, a life of service and love for Mama Mary. Let us meet the priests and bishops whose lives and vocation are guided by their devotion to Mama Mary. Welcome back to another episode ng Mama's Boys. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang pananaw ni Father Getty A. Ferrer tungkol sa leadership, faith, at paglilingkod sa simbahan. Bilang isang pari at canon lawyer, dala niya ang misyon ng paggabay, pagkakaisa at pagmamalasakit sa Diocese of San Jose, Nueva Ecija. Samahan niyo kami habang tuklasin natin ang kwento ng isang lingkod ng simbahan na patuloy na iniaalay ang kanyang buhay para sa Diyos at sa sambayanan. Ako po si Romar Chuka at ito ang Mama's Boys. Siguro to pass it off as a saying lang, Ecclesia Supple. Yun ba? Mayroong tinatawag na Ecclesia Supplet. Ano po yung ibig sabihin? Church Parang, supplies. The church supplies. Oo. Pag may mga pagkukulang tayo, pwede bang i-invoke yung principle of the church supplies? Kaya lang, case-to-case basis, kailangan i-evaluate. Hindi siya automatic na, bahala ng simbahan yan. Kamali ako, bahala na. Halimbawa, nagmisa si Father. Si Father na nasa case po natin? Hindi, si Father na valid. Si Father na... Valid ang ordain ni Father, no? Kaya nalagay doon ni Shoktong o yung pundador. Tapos? Pero validly ordained. Nagmisa siya, pero yung wine ay hindi pala valid matter. Na hindi naman sinasadya. Kahit hindi sinasadya, marami nang nangumunyon. Invalid yung misa. Invalid din yung communion nila. So they did not receive the body of Christ. So ano po yun? Like, how do we make sense of Hindi that? pwedeng Ecclesia Supplet yun. Kasi mali yung matter. So masasabi mo, hindi ka talaga nakapagsimba? Hindi ka nakapagsimba. Pero hindi naman kasalanan po nung ano? Hindi niya kasalanan kasi in good faith nagsimba naman siya. Kaya lang, the mass-goers did not receive Holy Communion. Ouch. Did not receive the body of Christ. And yung matter and form, hindi nagkaroon ng transubstantiation. So, hindi nakapag-offer ng Lamb of God to the Father. Ito po, yung sinabi nyo kanina. Yes. So, how does a canon lawyer remedy that? Or parang fix that? Kunwari may ganyan pong case na paano po pumapasok sa canon lawyer? Well, syempre, it has to be done discreetly. Kasi that would cause scandal po. Syempre, no? Pag ginawa naman discreetly, no, na natututo, yung mga pare, yung mga lay, ganun, hindi naman kailangan ilabas, hindi naman kailangan no? Kasi pag ginawa mo yun, magkakos pa ng skandal, no? Baka yung pare hindi naman niya sinasadya. Totoo naman. No? O kaya baka hindi naman kasalanan ng pare, kasalanan ng sakristan. May sakristan na. Yung sakristan, baka nagkamali lang din, inaantok pa. No? Naibuhos niya, yung kala niya, maswa, yung toyo pala. Ganun ba? So, may mga internal communications and fraternal corrections, ganun. Formation, ganun. So, ganun mag-correct. No? Hindi mo siya i-correct ng sa madla, ganun. Kasi that turns off a lot of people po yung Yes. kapag i-madla or... Lalo na ngayon, sa social media, naku, talagang magkakaroon ng embarrassment. And it would create more wounds. Yes. Diba? Pwede namang i-correct ng discreet. Discreetly. Ang ganda. Thank you for this. This is, kumbaga, parang head knowledge lang siya sa akin kasi canon law is up there, pero listening from you po na ganito siya i-apply, napaka-careful din. And nararamdaman ko rin yung compassion din for the person or for the mass goers din. Kasi normally, no, yung mga lay, even yung mga pare, mga madre,
pag sinabing canon lawyer yan, ganun ba? Parang parang rigid yan, nakakatakot yan, masungit yan, no? O patas yan. Which is, hindi ganun ang canon law. No? Ang canon law, sabi ko nga, hindi siya separate entity. Kasama yan sa simbahan. Ganun. At hindi para pahirapan, hindi para ilimit, hindi para gawing rigid, para lang ma-facilitate yung ating faith, yung ating relationship, no? Yung ating ministries, yung ating administration, both sa sacraments, sa temporal goods, sa leadership, and everything. Kumbaga parang, ang insight ko po dyan, in the same way sa civil society, there are laws that create systems, no, na yun, parang mas umaayos dahil may mga batas ka in the first place naman po. May nabasa po ako kay Anthony De Melo, ewan ko kung alam niyo po yung Guru's Cat na kwento ni Father Anthony De Melo. Yung nung minsan may tinatali po na, parang may po na pusa sa, habang nagme-meditate daw yung mga monks. May palaging dumadaan ng mga pusa. Tapos, so ang ginagawa nila, tinatali nila yung pusa na yun doon sa poste para hindi daw manggulo sa mga monks na nagdadasal. Years later, nung namatay na daw yung pusa, naghahanap yung mga monks ng kung anong pusa ang pwedeng itali doon sa poste habang nagdadasal sila. To the point na nawala na daw yung spirit. Kaya nagigets ko po, yung spirit behind why they're doing yung pagtali sa pusa. Kasi, di ba, nagtatali naman sila ng pusa para hindi magulo yung Pero what happened was, maghanap na tayo ng pusa kasi according to law, dapat may nakatali na pusa kapag nagme-meditate tayo. So, parang ganun lang po yung posibleng nangyayari sa law. So, pero hearing from you right now, kaya hindi dapat po mawala yung spirit behind the law, which is yung, yung doctrine, yung theology. Very, parang very helpful po siya for people like us, no? Who are watching po and listening to you. And then after po, Father, doon sa yung sa ordination and then licentiate, naging canon lawyer po kayo. Itong mga recent years po, ano po yung mga naging assignments niya na po, Father? Itong recent years. Dito na gumulo. Cut. 2019, naging parish priest na ako dito sa cathedral, rector. Rector po yun. Rector and parish priest kasi ito ay parish and cathedral at the same time. Napakalaki kasi nito eh. Imagine, this cathedral or this parish has 40 chapels. Ang dami po. May mga malalayong mga... Ay, napakalayo. Na kailangan 4x4 or off-road hindi na naman, po. pero mga 40 minutes at travel. Ganun kalayo yung pinakamalayo. Ito yung pinakamalaki, pinakamaraming schedules, pinakamaraming responsibilities. And then, I was also appointed as Vicar General of the Diocese of San Jose from 2019. Yung Vicar General, parang ano naman po yun? Yung... Parang deputy ng bishop. Okay. Parang gano'n. Gets. So, in general, not the general and hindi yung parang general as as rank. Umuutos. Parang I am the vicar of the bishop in general. Yeah. In general. Oo. Hindi po yan na... Hindi yung may major, may captain, may Pero iba pa po lieutenant, yan sa ganun. secretary. Iba yung secretary. Iba po yung secretary. Kumbaga, yung bishop can delegate the power in vicarious way to the vicar general. Okay. And then, so you were the rector of the cathedral and then parish priest then, and then naging vicar general. And then, pero nag-further studies pa po ba kayo? Tapos na ako doon. So... kasi 2015, tapos na ako sa Rome. Nakabalik na ako dito. Yun po, JC, yun yung Yun ang JCD. JCD. Doctorate. Doctor of Canon Law. So, hindi na po kayo canon lawyer nun, canon doctor na po? Canon lawyer. Okay, sorry. Kumbaga, yung isa parang MA, licentiate, ito doctorate. Yung doctorate kasi sa canon law, meron ding specialization. Opo. Ano po yung specialize ni Father dun? Temporal goods of the church. Okay. Hulaan ko po. Yan po yung mga
properties, mga schools, or management. or financial management, yung mga Yes. ganyan. Okay. Interesting po. So yung mga nasa marriage, another specialization. Apo, yun. ibang ano. Ano po yung mga, curious lang po ako, like ano po yung mga pwedeng mga quote-unquote, kanina nag-case study tayo about validity of mass, etc. Dito naman sa temporal goods, ano naman po yung mga pwedeng case na pag-uusapan dyan po, Father? Sa ngayon, ang pinag-uusapan lagi kahit sa CBCP, yung stipends. Di ba? Yung may magpapamisa, magpapabinyag, magpapakasal. Opo. Nagbabayad ba sila sa simbahan? O Yan nag-o-offer po ba yung lang sila? arancel? Yes, the arancel. Yan. So that's part of our Discussion. Yun ang isa sa mga under ng aking specialization, temporal goods of the church. Ano po yung masasabi ng simbahan about it so far po? Doon sa, yung kunwari, ganyan po sa... Hindi nagbabayad ang tao. Opo. Nag-o-offer lang. Oo. So halimbawa, mayroong pupunta rito sa opisina, magpapabinyag. No? Sasabihin namin, ang binyag ay 300 pesos. Sasabihin niya, 100 lang pera ko eh. Hindi namin siya tatanggihan. Opo. Walang parokya na tatanggi. Tatanggapin pa rin. O kaya sabihin ng tao, may pera ako pero ayoko magbigay. Hindi rin siya tatanggihan. Tatanggapin pa rin siya. So, hindi kasi siya the minimum amount. Yung 300 pesos ay the maximum amount. Kaya lang nagkakaroon ng misunderstanding, nami-misunderstood yung law. Akala ng mga tao nagbabayad sila. Akala ng mga tao yun ng minimum amount to give. Kasi may price. Kumbaga, it sends the wrong message po. May table of, yung binya, ganito, kasal, ganyan. May menu. Ganon. So, tama yung sinabi mo, nagsesend siya ng wrong message to be misunderstood. Pero, again, the doctrine behind, the spirit behind the law ay hindi ganon. The spirit behind the law ay offering pa rin siya. Yes. May Kaya, intrinsic motivation. Tsaka, kung ayaw mo magbigay, hindi ka ipo-force. Hindi pwedeng sabihin ng mga secretaries namin na ayaw mo magbigay, ayaw magbayad, ay walang binyag. Hindi ganon. Bibinyagan pa rin. Kaya, dahil nga hindi mabura-bura yung ganong subjective perception ng mga tao. Because of the consumerist world na rin po. Yes, siguro. Meron namang binigay na leeway ang canon law na yung mga bishops sa ecclesiastical province pwede nilang i-modify. Pwede nilang gawin na ang ilalagay na lang ay voluntary offering na lang. Or Wala suggested nang amount. donation. Yes, ganun na lang. Wala nang amount. Wala nang maximum amount, pero voluntary offering na lang. Mapabinyag ka, bahala ka kung magbibigay ka, kung magkano gusto mo ibigay. Ganun na lang. Doon po sa parokya namin sa Bukidnon, nakasulat, edad mo, halad mo. Ibig sabihin, edad mo, so, lugi yung mga nasa 100 years old kasi 100 pesos ibibigay ka. nila. Po. Wow, okay. Salamat po dyan sa new knowledge po na yan. So, kung walang canon law, mami-misunderstood talaga. No? Kung hindi pupunta behind the law, the spirit behind the law, mami-misunderstood talaga. Ano ba naman yung canon law? Napaka-rigid naman yung canon law. Pinagbabayad yung mga tao. Pero that is not the spirit behind the law. The spirit behind the law is offering pa rin lahat. Walang pinipilit. No? Walang bayad ng sakramento. Maliwanag yun sa canon law. Maliwanag yung turo ni Jesus na nagbigay kayo ng walang bayad. Tumanggap kayo walang bayad, magbigay kayo ng walang bayad. Beautiful. So, yun pala ang temporal good. Isa lang yun. Isa pa. Oo. Curious ako, may isa pa po ba? Parang, marami yan. Marami. Pero Marami. siguro last example, pero kahit hindi na natin i-expound po. Pero ano pa pong ibang aspect? For example? Well, halimbawa, mayroong magdodonate sa simbahan ng malaking halaga o kaya ng property. Kailangan pumasok din ng canon law. O kaya naman mayroong isang property ang simbahan na hindi nagagamit. Pwede bang ibenta? I-dispose of. Opo. Pwede bang paupahan? Ayun, pwede bang i-rent? Oo. Papasok din ang canon law doon.
Hindi basta-bastang didesisyonan ng bishop, hindi basta-basta didesisyonan ng parish priest. Yun, papasok ang canon law doon. So for example, if the diocese decides, kunwari it has some money to put yung money sa invest sa stocks, yung mga ganyan. Papasok ang canon law doon. Okay. Gets ko na po siya. Salamat po na may ganun palang mga... Ano yun? Better kesa wala. Totoo po. Diba, no? Kasi you're guided. Yes. And there's spirit behind the law. Always. Ganda. Spirit behind the law. So, objectively, hindi tayo ginagawang rigid ng canon law. Ginaguide lang tayo. Ganun. Para ma-facilitate lahat ng ginagawa natin sa simbahan. Tapos siguro last, parang in nung mga recent years, nagpatuloy yan. So, ang tawag mo dito, nag-rector, tapos nung nagse-de vacante, kayo po ang tumayo. Administrator. Hindi, nakaupo. Nakatuyo. That's how, sorry. Hindi Joke sa pa. Dede, kasi papasok uli ang canon law doon. No? Dahil nasa-de vacante, tapos wala namang immediate predecessor si Bishop Bobet Palyari. Pero kayo pa rin po yung vicar. Ay, hindi. Papasok uli ang canon law doon. No? So, once na na-transfer, once na na-appoint ang bishop sa next diocese, because of my vicarious, because of the vicarious power given to me, nag-cease agad yung aking office as Vicar General. Okay. So, hindi na ako Vicar General nung moment na in-appoint si Bishop Bobet as Bishop of Tarlac. Nung in-announce yan. Cease yun. So, wala nang Vicar General noon. Kaya lang, it took 3 months bago siya na-transfer, bago siya na-install. So, siya ang diocesan administrator ng San Jose. Until he was installed. Nung na-install na siya, totally wala na talaga kaming leader, kami na lang. No? Yung consultors, yung College of Consultors, composed of 12 priests, as mandated by canon law, pag walang pinadalang administrator ng Holy See, ang Vatican, mag-i-elect kami. Okay. So, nag-elect kami, at ako yung na-elect. Ganon. Tapos kayo po yung parang nagpapatakbo ng diocese. Administrator. Administrator. Ano po yung limitation? Of course, according to canon law, may mga limitations po yan. Oo. So, hindi ako bishop. Kumbaga, binibridge ko lang. Kumbaga, ako lang yung caretaker ng diocese until the coming of the next bishop. Kumbaga, my role is to sustain, not to change anything, no? Para pagdating ng predecessor, kung ano yung iniwan, yun din yung kanyang dadagdag. Yan ang role ng diocesan administrator. And also to take care of the priests, no? To take care, just to sustain the programs, no? The pastoral programs, the management, and everything. Yan ang role ng diocesan administrator. Wow. Naku, salamat Father Getty, no? Ang dami kong natutuhan mula sa iyo. And siguro isa ka sa patunay na my friends, no? May friend na tayong canon lawyer na hindi naman porket canon lawyer, parang yun sinabi niyo po kanina, rigid or parang kundi kaya naman pa mapag-usapan in this kind of yung parang scenario and light na very insightful. And alam mo yun, parang mas lalalim po yung faith life ko given na ang natutunan ko is there's spirit behind the law. No, it's not always about the law, no, but the spirit behind the law. Kumbaga yung why, yung po natin. Mahalaga lagi yung why. Any final words po sa ating mga viewers? Payo po sa kanila. Kayo pong bahala kung gusto niyo po tungkol sa canon law or tungkol sa faith life po nila. Well, una, salamat sa 5 siglo. Salamat sa inyo kasi ini-interview niyo yung mga bishops, mga pare, yung mga lay para makapag-share ng kanilang faith story, no, ng kanilang personal relationship with the Lord, and also yung kung ano nangyari sa buhay nila, no, na pag napanood ng mga kabataan ay very inspiring sa kanila, no. Kung manonood kayo nito, sana maramdaman ninyo baka tinatawag din kayo ni Lord, no, para magpare, magpadre, no.
para tumulong sa simbahan. Kung di man magparit, magmadre, di mag-serve sa simbahan. Kasi kailangan, canon law ulit. No? Pag nabinyagan ka, no? Na valid. Na valid. Hindi lang pasimba-simba lang. Hindi lang nominal Catholic. You also have to serve the church and be part of the church. No? Kasi to be synodal, no, kailangan magkakasama tayo. Sama-sama naglalakbay. At mas magiging ganap yung simbahan kung sinasabuhay yung mga graces na tinanggap sa sakramento ng binyag. Ayun. Salamat po. Maraming salamat po, Father Getty, for accepting this invitation. And salamat sa pag-welcome din po sa amin dito sa inyong cathedral, no? Dito po sa cathedral sa Nueva Ecija. Thank you. Sa San Jose. Nueva Ecija. Nueva Ecija. Yun. Maraming salamat po, and God bless po. Prayers assured from the billions and trillions of people who are watching us. Prayers po sa inyo, and please pray for us din po sa lahat ng mga pinagdadaanan po namin sa buhay. Thank you po, Father. Thank you. Salamat. Thank you. As we wrap up today's episode, tunay ngang inspiring makita kung paano isinasabuhay ni Father Getty Ferrer ang kanyang misyon bilang lingkod ng simbahan. Sa kanyang leadership, faith at commitment sa pastoral service, pinapaalala niya sa atin na ang tunay na paglilingkod ay may kasamang malasakit, paggabay at pananampalataya. Sana ay maging inspirasyon sa atin ang kanyang journey sa patuloy nating pagtugon sa tawag ng Diyos sa ating buhay. This has been Mama's Voice. Hanggang sa muli nating pagkikita, keep the faith and keep growing.